Eto mga friends, sabi noon ni Zoren Legaspi na dapat daw ma-maintain yung pagiging sexy mo noong nagustuhan ka at minahal ka kasi baka iwan ka pag naging dabyana ka na. Dapat ba talagang iwan ng lalaki ang misis pag tumaba na ito? Ganon? Yes, no. Actually, friendship yung discussion na yan, napanood ko yan sa, sa show pa ni Chris Aquino, di ba? Na parang si Carmina at saka si Soren, na parang sabi ni sabi daw ni Soren kay Carmina, pag tumaba ka, hiwalayan kita, parang ganon. Ay, teka naman, paano kung nabuntis at tumaba? Parang ganon, di ba? Yes. So, safe ako ngayon. Diyos ko, dapat ba talagang iwanan ng lalaki ang misis pag tumaba na ito? Base sa napanood ko, friendship, parang kumampi rin si Chris Aquino, Parang gano'n na sabi niya, kung may effort daw yung pag may effort daw yung lalaki na magpapayat, magpaganda ng katawan, dapat daw may effort din yung babae na to look good. Oo, na hindi magmukhang losyang, na maganda pa rin, na sexy pa rin. Ang point kasi ni Soren, kasi ikaw bilang babae nagustuhan ka na sexy, maganda, parang gano'n, siyempre, dapat huwag mong pabayaan ang sarili mo. Kung mag-asawa na kayo, dapat tuloy-tuloy pa rin. Siyempre, pag nanganak ka, tumaba ka, pero magkaroon ka rin ng effort na gumanda pa rin yung katawan. You have to love yourself. Oo, parang ganon. Kasi, aminin natin, di ba, maraming tukso dyan. Paano kung yung mister mo makakita ng ng masariwa at di ba, kahit nga mahal na mahal mo, minsan natutukso ka, pumapatol ka. So, dapat talaga, magpa-sexy ka talaga, dapat talaga, huwag magpakalosyang, yun. So, hindi mabiblame yung ibang lalaki na yun. Yes na yes. Pero sa akin, actually na parang ka-interview na yan Parang luma na nga yun Oo, diba? Pero magandang i-discuss. Kasi ikaw nga, niligawan kita, payat ka. Totoo naman na na-attack yung mga lalaki sa mga mapapet at magaganda, mga sexy, mga babae. Kaya nagugustuhan nila. Pero, minsan talaga sa pagsasama, tumatanda na tayo. Minsan, nagbabago na ang katawan. Kung ang pagmamahal mo ay talagang tunay, pinakasal mo siya, hindi lang dahil sa kanyang katawan, na alam mo talagang darating ang time na tatama. Malin mo siya kung ano at kung sino pa siya. So para sa akin, hindi dahilan pagka tumaba na ang iyong naging misis, ay iiwanan mo na ito. Nasa na yung pagmamahalan nyo, nasa na yung sinumpaan nyo doon sa harap ng simbahan. For better or for worse, diba? Sabi ng gano'n, in sickness or health, in fat or thickness, diba? So, huwag mong iwanan ang iyong asawa nang dahil lang sa katabaan. Isipin mo yung mga times na niligawan mo siya, na nagsama kayo, dahil mahal mo, pairalin mo pa rin ang iyong pagmamahal sa kanya. Pero, pwede mong sabihin na, love, magpapayat ka naman, huwag mo namang pabayaan na losyang ka. Kagaya nung iba naman, meron kong kilalang mag-asawa, losyang, hindi losyang yung babae, mataba na yung babae, but still, nagsasama pa rin sila at matagal pa rin silang hanggang forever na yata silang nagsasama. Huwag maging dahilan ng katawan, huwag i-blame pagiging mataba ng iyong misis. Pero hindi mo masisisi, friendship, ang mga lalaki. Pag ganyan talaga, kasi nga, aminin natin, di ba? Minsan, ay, type ko yan kasi sexy yan. Ay, type ko yan kasi maganda yan. Di ba? Hindi natin pwedeng talaga, isa walang bahala yan. So, dapat talaga, pabor ako sa sinabi ni Soren talaga na, kung ako may effort na magpaganda, magpalaki ng katawan, dapat may effort din siya magpaganda ng katawan. Yun lang di ba? Kasi, talaga namang nawawala yung pag-ibig mo pag nakikita mo na, ito ba yung minahal ko? Kaya dito na ang itsura, parang gano'n, lumba-lumba na. Parang gano'n. Sa kaso ng ating kaibigan, mahusay na actress si Angel Locsin. Medyo mataba siya ngayon, di ba? Pero mahal na mahal pa rin siya ng kanyang asawa. Hindi naging dahilan yun kasi mabait naman si Angel. At syempre, nag-effort din naman si Angel na magpapayat. Pero dahil sa pagmamahal sa kanya ni Neil Arce, di ba, hindi niya iniiwanan si Angel Locsin. Pero that's, in the case of Angel Locsin, that's very understandable. Kasi alam naman natin na si Angel ay merong sakit, di ba? So, tumataba siya because of medication. Di ba parang si Carla Villana rin naman ganyan din? Meron din siya PCOS, sila. Yung ating kaibigan si Mel Balyanera, di ba? So, hindi nakokontrol talaga yung pagtaba. Hindi, yung pagtaba talaga. Sinapol si Melba. Pero ito ang sinasabi ko, may point din naman si Kuya Roldan. Ito kasi di ba minsan, napapaisip tayo, bakit yung mga lalaki, bakit
hindi ko naman justify sila. Bakit tumitingin pa sa ibang babae, di ba? Bakit ganon? Naririnig kong dahilan nila, asawa ko, taba na, amoy sibuyas pa. Parang ganon. Ako, actually, diba? narinig ko rin yan. So, kumakapi ka na sa amin. Tapos hindi pati, pero siya muna, siya muna. Correct. So, sana may mga ganong point. Tinitignan mo din yung mga lalaki, may mga kaibigan tayong lalaki Na mataba din. Tinitingnan ko yung punto de vista nila sa mga ganong lalaki, kung bakit tumitingin sa mga sexy. Kasi nga daw, hinahanap nila yung dating minahal nila na sexy. Kasi kahit papaano, kahit may asawa ka na, kailangan desirable ka pa rin eh. Okay. Parang hindi ka pa rin. In the case of maraming mga couple sa showbiz na kahit mag-asawa na sila, like sila Jinky Pacquiao, talagang maintain ang pagiging beautiful, di ba? May asim pa rin. May asim pa rin. Kumbaga, it's the way you love yourself, kumbaga. So, pagka ganyan ka sa asawa mo, minamahal ka talaga ng asawa mo. Pero Mari, ikaw bilang isang babae, anong punto mo dyan? Bilang isang babae, dapat bang iwanan? Hindi naman siguro aabot sa point na iwanan, di ba, siguro. Pero dapat, bilang babae, you have to realize din talaga na kailangan, hindi naman ako pwedeng ganito na porque may asawa na, pabayaan ko na yung sarili ko, di ba? So, mag-effort din yung babae na wag naman umabot sa ganun. Unless may medical condition nga na hindi maiiwasan. Tama naman. Pero kagaya po sa kaso ni Lani Mercado, in fairness sexy. ang sexy pa rin. Yayo Aguila, kahit edad-edaran na. Sexy pa rin. Totoo naman, minsan talaga yung mga lalaki, tapos yung debate pero pinandigan ko talaga. Pero wag naman umabot sa putong iwanan mo na, payuan mo lang. Kasi, syempre, minsan nga, pagka mag-asawa, sabing gano'n, natutulog. Paggising, ay, ito ba yung babaeng pinakasal ko? Di ba na yung tingin ko? Samantalang dati, di ba may ganun paggising? Nagulat! Nagulat, sabi niya, ay, ito ba yung dati, sabi ng mga babae, ay, ito ba yung dati yung asawa niyo yung gusto kong lalaki? Hilik ng hilik. Di ba minsan pagka mag-asawa na kayo, may nadidiscover na kayo sa isa't isa na hindi nyo nakikita nung kayo ay nagliligawan pa lang. Pero totoo, maging papasexy pa, parang magandang tingnan. Pero rin, to be fair din dun sa mga lalaki minsan, naman, Patis beautiful. Patis beautiful. Minsan wala rin talaga sa sa laki ng babae. Pag iiwanan ka, maraming mga showbiz couple, ba't niya iniwan ang ganda-ganda na? So, ba't niya pinagpalit? ka ba? Saka friendship, alam mo, mayroon din namang mga malulutsog, may mga chubby rin naman na minamahal talaga, inahabol talaga. Kaya gusto nila, di ba? Kaya hindi po kami dito nag-aano. Opinion. Parang si Milden nakarelate, di ba? Ayan na naman, personal mo na naman siya. Hindi. Una na tayo.